Sa mga nagdaang kabanata natapos nang ang paslangin ni Xiao Chen ang Divine Sword Master at ang ikatlong Yang Master, nagkaroon ng malawak na butas kung saan bumagsak ang malaking kamay na ginawang atake ni Xiao Chen. Habang pinagmamasdan ni Xiao Chen ang malawak na butas ay nasabi na lang niya na sa wakas ay natapos na din ang matinding laban sa pagitan ng dalawang panig. At sa pagpapatuloy din ng kabanata sa kabilang banda ay nakita nila Crazy Boy ang matinding kapangyarihan na bumulusok sa kalangitan, nasabi na lang ni Crazy Boy na ito ang kapangyarihan ng ating master. Balik tayo kay Xiao Chen, na kung saan sinigurado niya kung may buhay pa ba sa dalawang hangal kaya naman sinilip niya ito sa baba. Bahagyang nagulat si Xiao Chen sapagkat napansin niyang may buhay pa sa kanilang dalawang hangal. Ang hangal na Divine Sword Master ay tuluyan ng binawian ng buhay na nagawang mahati ang kanyang katawan sa tindi ng ginawang atake ni Xiao Chen. Subalit ang ikatlong Young Master naman ay nakatayo pa ito ngunit nanginginig ang kanyang katawan dahil sa kanyang natamong pinsala, sa isip-isip pa niya na kung anong klaseng lakas ito sa totoo lang. Dagdag pa niya na kung hindi dahil sa proteksyon ng amulet na binigay sa kanya ng kanyang master, ay siguradong nabura na siya sa mundo, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang master na walang sinumang nilalang ang makakawasak sa proteksyon amulet, na kung saan nasa antas na ito ng peak ground level. Ibig sabihin ang lakas ni Xiao Chen ay lagpas pa sa antas ng peak ground level. Sa kabilang banda naman ay sinabi ni Xiao Chen sa ikatlong Young Master na ang binatang ito ay hindi pa din patay, kaya naman malaking tanong sa kanya na kung mahina na ba ang kanyang kapangyarihan. Bumaba siya upang wakasan ang hangal na ikatlong Young Master. Nang makita naman ang ikatlong Young Master na lumapit si Xiao Chen ay kinakabahan siya at takot na baka tapusin na ang buhay niya, nasabi pa nga niya na wag lumapit si Xiao Chen sa kanya, at wag siyang papatayin nito. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na kailangan mong mamatay ngayon nang walang anumang mga katanungan. Sa takot niya ay bumagsak siya sa lupa na nanginginig ang buo niyang katawan. Nakiusap naman siya na kung hindi siya papatayin ni Xiao Chen. Tinanong naman siya ni Xiao Chen na kung ano kung sakaling hindi siya papatayin. Subalit nagdadalawang isip siya na kung tama ba ang kanyang gagawin. Ngunit dahil nga sa buhay na ang kapalit ay ibibigay niya ang lahat kay Xiao Chen wag lamang siyang patayin, kaya naman nakapagdesisyon na siya na ilabas ang kanyang kayamanan at sabay niyang sinabi na ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking tinatagong kayamanan na inipon sa buong buhay ko, hayaan mo lang akong mabuhay. Dagdag pa niya na gayunpaman, ay 100% na makakasiguro si Xiao Chen na hindi siya aabalahin ng ikatlong Young Master magpakailanman. Matapos niyang sabihin ang kanyang pakiusap ay agad niya nang inabot ang kanyang kayamanan kay Xiao Chen. Nang makita ni Xiao Chen ang mga kayamanan ay nasabi na lang niya na mayroon itong napakaraming mga magagandang bagay sa loob ng storage ring. Subalit bahagyang natawa si Xiao Chen at sabay niyang sinabi sa ikatlong Young Master na ngunit, kung papatayin niya ang ikatlong Young Master ay makukuha din niya ang mga kayamanang ito, kaya bakit pa siya kailangan buhayin ito? Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay bigla siyang kinabahan, kaya naman agad siyang nakiusap kay Xiao Chen na kung sakaling patatawarin siya ni Xiao Chen ay ibibigay niya ang lahat anuman ang kahilingan ni Xiao Chen. Subalit sa kanyang mga alok kay Xiao Chen ay napabuntong hininga siya at sabay niyang sinabi na pupunta ka parent sa ganoong kapalaran. Hinanda ni Xiao Chen ang kanyang kamay na nababalutan ng aura at nang akmang atakihin na siya ni Xiao Chen. Ay biglang nagsalita ulit ito na wag siyang papatayin, dahil kung bubuhayin siya ni Xiao Chen ay dadalhin niya ang buong maharlikang pamilya sa kanya. Nang marinig ni Xiao Chen ang sinabi niya ay bahagyang naging interesado si Xiao Chen na sabi pa nga niya na ito ay magandang pakiusap, dagdag pa niya na ipaliwanag sa kanya ang lahat. Ipinaliwanag naman ng ikatlong Young Master, na kapag hindi mo ako pinatay at makabalik ako sa pamilyang Wang, ay kaya kong ibigay sa iyo ito ng walang anumang problema, dagdag pa niya na kapag naging head ako ng maharlikang pamilya, ay magagawa kong pasunurin sa iyo ang buong maharlikang pamilya. Kaya naman sinabi niya na kay Xiao Chen na kung sapat na ba itong alok niya, dahil kung mayroon ka pang maharlikang pamilya ay magiging isa kang tigre. Bahagya namang napaisip si Xiao Chen sa mga sinabi ng hangal na ikatlong Young Master. Maya-maya pa ay sinabi niya nang nakangiti na ito ay hindi na masamang ideya, ito ay sapat na upang iligtas ang iyong buhay. Sa mga narinig ng ikatlong Young Master ay napabuntong hininga na lang ang ikatlong Young Master dahil pumayag din si Xiao Chen sa kanyang mga alok at ligtas na siya sa kamatayan. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na dahil nagawa mong makaligtas sa aking suntok,
ay sigurado akong gumamit ka ng special na protection amulet, tama ba, at ito ang binigay ng iyong master. Mabilis naman na kinumpirma ito ng ikatlong young master na tama ang sinabi nito. Dagdag pa niya na sayang nga lang na mayroon lang akong isa nito na nagawa mong wasakin. Tinanong naman ni Xiao Chen na kung ano na ang antas ng cultivation ng kanyang master. Sa tanong ni Xiao Chen sa kanya ay bahagya siyang nagulat na sabi pa nga niya na, hindi mo naman siguro planong. Bago siya matapos sa kanyang pagsasalita ay sinabi na ni Xiao Chen na tama ang iniisip mo, kumpara sa iyong maharlikang pamilya, ay interesado rin ako sa iyong master. Sinabi naman ng ikatlong young master kay Xiao Chen na nahuwag mong masiyadong purihin ang iyong sarili. Ano ang alam mo tungkol sa background ng masters ko, at kahit na maglakas loob na dumura ng katarantaduhan na ganyan. Sa mga sinabi ng ikatlong young master ay sinabi ni Xiao Chen na ipagpatuloy ang pagsasalita nito. Agad na sinabi ng ikatlong young master na kung alam ba ni Xiao Chen ang antas ng cultivation level ng kanyang masters, sinagot naman agad siya ni Xiao Chen na hindi ko pa ito alam kaya nga gusto kong itanong ito sa'yo. Sinabi ng ikatlong young master na ang cultivation ng kanyang masters ay higit pa sa iyong mga kalkulasyon, subalit kahit hindi ko alam kung ano ang cultivation ng aking master. Ngunit masasabi ko sa iyo na ang isang tao sa pikang realm ay hindi maaaring tumayo laban sa aking master. Bahagya namang nena si Xiao Chen at sabay niyang sinabi sa ikatlong young master na marami ka nang sinabi sa akin ngunit wala ka man lang naibigay sa akin na impormasyon, kung ganun ano ang dapat kong gawin sa iyo ngayon. Sa sinabi ni Xiao Chen ay nabigla ang ikatlong young master at kinilabutan siya dito. Kaya naman sinabi na lang ni Xiao Chen na kalimutan na ito, hindi na ako interesado sa iyong master kahit kailanman, dagdag pa niya na bata kilala mo ba kung sino ako? Sumagot naman ang ikatlong young master na alam ko na ikaw si Xiao Chen, at kinikilala din bilang Zhu Chanzan. Sa sinabi ng ikatlong young master ay biglang lumabas ang matinding aura sa katawan ni Xiao Chen, nasabi pa nga niya na kung ganun alam mo ang aking sekreto. Sa tingin mo ba ay bubuhayin kita sa kabila ng nalalaman mo? Agad namang nanumpa ang ikatlong young master na ipinapangako kung hindi ako magsasalita tungkol sa iyo, at kung magsasalita man ako tungkol sa sekreto mo ay ang aking kaluluwa ay mawawasak. Dagdag pa niya habang kinakabahan ng sobra na ito ay isang panloob na pangako. Sa sinumpaan ng ikatlong young master ay sinabi ni Xiao Chen na hindi ito sapat, gusto kong gumawa ng soul contract at maging loyal ka sa akin. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay nagulat siya dito na sabi pa nga niya, na hindi ko magagawa ito kaya naman patayin mo na lang ako ngayon. Sa kanyang mga sinabi ay napangiti ng malademonyo si Xiao Chen at sabay niyang sinabi na kung ganun ipagkakaloob ko sa iyo ang iyong kahilingan. Inangat ni Xiao Chen ang kanyang daliri at binalutan ito ng matinding aura ngunit nang akmang aatakihin niya na sana ang hangal, ay bigla itong nagsalita. Nasabi pa nga niya na hindi ito ang ibig kong sabihin dahil hindi lang ako maka-oo sa iyo, sa kadahilan ng nakagawan na ako ng soul contract sa aking master. Bahagya namang nagulat si Xiao Chen na kaya pala ayaw niya. Pananghinaan naman na ng loob ang ikatlong young master at sabay niyang sinabi na kung ganun. Subalit sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na ito ay madali lang, na matutulungan kitang tanggalin ang soul contract na iyon, at bilang kapalit ay gumawa ng isa sa akin. Nabuhayan naman ng bahagya ang ikatlong young master na kung magagawa ba talaga ni Xiao Chen ito. Ipinaliwanag naman ni Xiao Chen na ang iba ay hindi ito nagagawa, subalit kung magagawa ko ito, ay pagkatapos ito ay kasing dali na lang ng pag-angat ng isang kamay. Bahagya namang napapaisip ang ikatlong young master sa mga sinabi ni Xiao Chen dahil kung magkataon ay kay Xiao Chen na ang kanyang katawan. Sa kabilang banda naman sa lugar ng Taiwudi Palace ay nandito ang master ng ikatlong young master. Nasabi pa nga niya sa kanyang mga disciples na tignan natin kung may nagbaganaba sa iyong mga cultivation. Agad naman na sumang-ayon ang mga disciples at naghanda. Ilang sandali pa ay nilabas na nila ang kani-kanilang mga aura. At mabilis na naglaho sa kanilang kinatatayuan. At sabay-sabay na umatake sa kanilang master na kalmado lang namang nag-aantay. Nagkaroon ng liwanag ang isa niyang mata. At naglalabas ng matinding aura dahilan upang magsitalsikan ang kanyang mga disciples. Humagalpak ang mga disciples sa sahig sa tindi ng aurang pinakawalan ng kanilang master. Sinabi ng master sa kanyang mga disciples na kayong lahat ay mga bata, parent, naiiba sa malakas at mahina na ang ilan ay nasa tuktok ng antas.
Gayunpaman, laban sa isang guro, lahat kayo ay mahina pa rin. Sinabi naman ng kanyang disciple na ang aming kapangyarihan ay masyadong maliit lamang, na kahit kami ay nasa antas na ng 10th Chaoyan's power, ay hindi pa din kami sapat laban sa iyo. Natawa naman ang master at sabay niyang sinabi na hindi na masama, ang Chaoyan cultivation ay isang napakabihira, dahil ang cultivation na ito ay walang hanggan. Lahat kayo ay makakaalis na. Agad na nagsitayo ang mga disciples sa sinabi ng kanilang master na naiinis dahil hindi pa din nila magawang tamaan man lang ang kanilang master. Nang makaalis ang kanyang mga disciples ay sinabi niya na ang grupo ng mga walang kwenta, ang maging disciple sa matandang ito ang katulad nyo, pakiramdam ko ay napapahiya ako. Habang naglalakad sa kanyang mansyon ang master, ay sa isip-isip niya na ang Chaoyan ay isang dalisay na kakayahan, kailangan ko lang na maghintay hanggang umabot na siya sa 20 taon. Kung ganun kukunin ko ito at gagamitin para sa aking sarili. Kailangan kong makalusot at maabot ang panibagong antas ng kakayahan. Gayunpaman ang dalisay na yang essence, ay magagawa kong makalusot sa antas ng Emperor level. Umaasa ako kapag dumating na ang araw na iyon. At natatawa na lang siya sa kanyang mga naiisip. Sinabi din niya na kapag naabot ko na ang Emperor realm, ay makakasali na ako sa pamilyang Jiang, at sa pagkakataon na iyon ay magagawa ko na ang gusto kong gawin. Kailangan kong antayin si Chaoyan upang harapin ang Xiao Chen na yun, at magkakaroon ako ng halaga kay Prince Jiang Waxian. Natuwa ng pagkalakas-lakas ang master sa kanyang mga kabal-iwang naiisip. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ni Chaoyan, at sinabi din niya na huwag mong ipapahiya ang iyong guro. Hinihintay ko ang buong araw at hanggang gabi na ipagmalaki ako ni Prince Jiang Waxian. Nasabihin sa akin ni Prince Jiang Waxian na tatayo siya bilang isa kong guro. Ilang sandali pa sa kanyang malalim na kabaliwan ay biglang tumunog ang kanyang communication stone. Kaya naman dali-dali niya itong kinuha at sabay na sinabi na kung sino ang tumatawag sa kanya. Nang makita niya ito ay bigla siyang nagulat dahil ang tumawag sa kanya ay si Prince Jiang Waxian. Agad niya itong sinagot habang namumula ang mukha na anong atin Prince Jiang. Sinabi naman ni Prince Jiang na Iron Palace Master, na kamusta na ang trabahong pinapagawa ko sa iyo. Sa tanong ni Prince Jiang ay nataranta ang hangal na master na sabi pa nga niya na Prince, huwag mag-alala si Prince Jiang, dahil ang lahat ay mariresolbo sa simpleng paraan. Dagdag pa niya na Prince Jiang pinaghandaan ko ito, pinadala ko ang pinakamahusay na disciple ko upang asikasuhin ang simpleng trabahong ito. Walang masamang mangyayari sa sitwasyong ito. Sinabi naman ni Prince Jiang sa kanya na mas maganda kung ganyan, kung gusto mong pumasok sa pamilya Jiang, kung ganon ay dapat mas mahusay na maging matagumpay ito. Kumpiyansa namang sinabi niya kay Prince Jiang na ang kanyang disciple ay isang talentado at mahusay sa lahat, ilagay pa natin na isa siyang dugong maharlikang pamilya sa Qingzhou Yuan. Maging ang kanyang cultivation at may tulong ng kanyang family ay maging sinuman ay hindi niya aatrasan. Sinabi naman sa kanya ni Prince Jiang na hindi ka dapat maging masyadong pabaya, dahil ang batang nagngangalang Xiao Chen ay hindi ito basta-basta. Noong araw na iyon, ay minaliit ko ang batang iyon at natalo lang ako. Nang marinig ng master ang sinabi ni Prince Jiang ay nagulat siya dito. Nasabi pa nga niya na sa ngalan ng iyong cultivation ay isa itong kahanga-hanga kumpara sa ibang tao, bakit mo tinanggap ang ganitong pagkatalo? Bahagya namang ipinaliwanag ni Prince Jiang na ang ibig kong sabihin, dahil napilitan akong pumunta sa mas mababang antas mula sa langit, ang aking cultivation ay ibinaba sa supernatural na rurok ng lupa. Ngunit kailangan mong tandaan na kahit na ang aking cultivation ay pinigilan, ang martial arts na nasa antas ng ground level ang mga ordinaryong tao ay hindi makakatayo laban sa akin. Kaya sinasabi ko sa iyo na mag-iingat ka. Mas mabuti sana kung ikaw mismo ang pupunta doon. Agad niya namang sinang-ayunan ang sinabi ni Prince Jiang. Matapos ang kanilang masinsinang pag-uusap ay bahagya siyang nag-alala. Nasabi pa nga niya na kung si Xiao Chen ba talaga ay totoong malakas. Mukhang hindi na lang ako pwedeng umupo dito at mag-antay ng resulta, kailangan ang sitwasyong ito ay hindi dapat matalo. Paulit-ulit na tinatanong ng ikatlong young master na kung sigurado ba si Xiao Chen na matutulungan siyang alisin ang soul contract, dagdag pa niya na subalit, kung magagawa mong matagal ang soul contract, ay malalaman ito ng aking master, at sa ganoong sitwasyon ay hindi ako mabubuhay ng malaya kailanman.
Sinabi naman ni Xiao Chen na nagkakamali ka dyan, ang mundo ay napakalawak Wang Xiaoyan, hindi mo pa ito nakikita ng maayos sa ngayon. Dagdag pa ni Xiao Chen na sinabi ko sa'yo, ako ay isang makapangyarihan kaysa sa alam mo. Subalit sa loob-loob ni Xiao Chen na ang batang ito ay malupit na pinahirapan, higit sa lahat. Hindi ko naiisip na ang taong tulad nito ay magkakaroon ng dalisay na yang essence sa loob niya. Ang dalisay na yang essence na ito ay galing sa mga ginawa ng gods, subalit kung ito ay gagamitin sa mali ay hindi ito magagamit. Matapos ang malalim na pag-iisip ni Xiao Chen ay nagsalita na ang ikatlong young master na papaano ito. Bahagya namang naiinis si Xiao Chen na sabi pa nga niya na kung ano ang gustong sabihin pa nito, dahil hindi ako pwedeng mag-ante ng sobrang tagal. O kung gusto mo na lamang na mamatay na ngayon o gumawa ng soul contract sa akin. Bahagya namang pinag-iisipan pa ito ng ikatlong young master. Ilang sandali pa ay sinabi na ni Xiao Chen na bibilang ako ng 3 kapag hindi ka pa nakapagdesisyon pasensya ka na, sumagot naman ang ikatlong young master na wag siyang masyadong puwersahin. Nang magsimula ng magbilang si Xiao Chen ay unti-unti nang lumalabas ang kanyang aura. Napasigaw na lang ang ikatlong young master na parang nasisiraan na ng ulo na sabi pa nga niya na makikinig na ako sa'yo. Sa isip-isip naman niya nakalimutan mo na ito, na ang mamatay ng mas maaga o mamaya ay hindi ito kaparehas ng mabuhay pa ng ilang mga araw, subalit nag-aalala ako kung magagawa niya ba talaga. Ngunit nagulat na lang siya bigla nang nasa harap na niya ang daliri ni Xiao Chen. Dagdag pa niya na ngayon ay tatanggalin ko na ang iyong soul contract. Na agad na pumasok si Xiao Chen sa loob ng kaluluwa ng ikatlong young master. Ilang sandali pa ay nakapasok na nga siya sa loob at hinahanap ang kaluluwa ng ikatlong young master. Maya-maya sa kanyang paghahanap ay nakita niya na ito. Nasabi pa nga niya na mukhang ito na yun. Pinagmasdan ni Xiao Chen ang kaluluwa ng binata na nakagapos sa isang kadena, at sinuri ng maayos bago siya gumawa ng hakbang. Maya-maya pa ay kumilos na siya at hinawakan ang kadenang nakagapos sa kaluluwa. Napangiti si Xiao Chen dahil alam niyang kaya niya itong wasakin. Ilang sandali pa nga ay tuluyan na nga itong nawasak ni Xiao Chen. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Napaso ka na lang ng dugo ang ikatlong young master matapos ang ginawa ni Xiao Chen na tanggalin ang soul contract. Sinabi din ni Xiao Chen sa kanya na tipos na ang soul contract ay pinutol kuna at ang iyong kaluluwa ay nagkaroon ng bahagyang sugat kaya naman bilasan mo at magpahinga na muna. Nasabi na lang ng ikatlong young master na ganun lang ba iyon kadali. Natawa naman si Xiao Chen na sabi pa nga niya na oo ito ay napakasimple lang. Maya-maya matapos ang mga pangyayari ay patuloy na nagpapahinga ang ikatlong young master, at nagpapagaling ito sa kanyang mga natamong pinsala at upang maging maayos na ang kanyang kaluluwa. Natawa naman si Xiao Chen sa mga nangyayari at hind na din siya makapag-ante dito. Sa kabilang banda naman sa Taiwudi Palace ay naramdaman ng master na nawala na ang soul contract. Nasabi pa nga niya na ang soul contract ay tuluyan na itong nawasak ng kung sino mang nilalang, ang disciple ko ay patay na. Ngunit ang life crystal ay maayos pa din ibig sabihin siya ay buhay pa din sa pagkakataong ito. At kung ganun ang paraan ng pagwasak ng soul mark ay patuloy pa din na umiiral. O baka naman ang disciple na si Xiaoyan ay pinagtaksilan niya ako. Ilang sandali pa ay natawa na lang siya na sabi pa nga niya na mahal kita katulad ng pagmamahal ko sa sarili kong anak, subalit nagawa mong lumaban sa akin, mahusay, napakahusay. Ang matandang ito ay lilinisin ang mga pagkakamaling ito ng sarili niyang pamamaraan. Subalit sa loob-loob niya ay naiinis ito na sabi pa nga niya na talaga bang may taong nakakita sa dalisay na yang essence, kung ang taong iyon ay magagawang kunin ang essence na pinaglanan ko, ng ilang araw at buwan hanggang umabot na ng taon at mawawala lang na parang bula. Ngunit binawi niya ang kanyang sinabi na hindi imposible ito may magagawa pa ako dito. Bahagya namang ibinalik ang eksena kay Xiao Chen, na kung saan malapit nang matapos ang ikatlong young master na pagalingin ang kanyang sarili at ang kanyang kaluluwa. Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong natapos sa kanyang ginagawa. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na nagawa mo na din na maisaayos ang iyong panloob na paghinga.
Kinumpirma naman ito ng ikatlong Young Master na oo tapos na din. Mabilis naman na itinaas ni Xiao Chen ang kanyang daliri at sabay niyang sinabi na kung ganun ang soul contract ay magsisimula na. Mabilis na tinapat ni Xiao Chen ang kanyang daliri sa noo ng ikatlong Young Master at bahagya itong napapasigaw sa sakit. Nagkaroon ng matinding reaksyon ang kanyang katawan na parang siya ay inaalog ng matindi. Makalipas ang ilang sandali ay nakapasok na siya sa loob ng internal space ni Xiao Chen. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal, subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Nicole Basaygan, Elizabeth Vitig Lopez, Jesren De Guzman, Jessen Sabriano from Davao City, Angeli Villarmino, Francis Rosero, June Essen Curato. Shoutout sa mga taga Dasmariñas Cavite, Juanie Cruz, Jeremy Palmieno, Ralph Gemodayano, Proxy. Hanggang dito na lang muna mga bida, at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.